Ang kaso ni Jeffrey Epstein sa likod ng marangyang pamumuhay, pribadong eroplano, at mga koneksyon sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, may isang pangalan na yumanig sa buong mundo. Si Jeffrey Epstein, isang bilyonaryong financier na minsang nakihalubilo sa mga presidente, royal family, at mga kilalang personalidad. Ngunit sa likod ng imaheng ito, may madilim na katotohanang unti-unting nabunyag. Ito ang kwento ng kapangyarihan, pera, at ng isang skandalong nag-iwan ng maraming tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyan nasasagot. Sino si Jeffrey Epstein? Ipinanganak noong 1953 sa New York, nagsimula si Epstein bilang isang guro bago pumasok sa mundo ng pananalapi. Hindi malinaw kung paano siya tuluyang yumaman. Ngunit nakilala siya bilang financial manager ng mga ultra-wealthy clients. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi siya ng high society. Nakitaan siya ng koneksyon sa mga kilalang personalidad gaya ni Bill Clinton, Donald Trump at Prince Andrew. Ngunit habang dumataas ang kanyang impluensya, may mga lihim na unti-unting lumilitaw. Noong 2005, nagsimulang mag-imbestiga ang mga otoridad sa Palm Beach, Florida, matapos magreklamo ang isang minor de edad laban kay Epstein. Lumabas sa imbestigasyon na hindi lamang ito iisang kaso, may mga ulat ng pang-aabuso sa mga kabataang babae na nire-recruit umano at dinadala sa kanyang mansyon. Noong 28, nakipagkasundo siya sa mga prosecutor sa isang controversial na plea deal. Nakulong siya ng 13 buwan, ngunit pinayagang lumabas sa kulungan sa ilang oras kada araw para magtrabaho. Marami ang nagsabing napakaluwag ng naging parusa. Dahil ba sa kanyang koneksyon at impluensya? Noong Hulyo 2019, muling inaresto si Jeffrey Epstein sa New York. Nahaharap siya sa mas mabibigat na kasong may kinalaman sa sex trafficking ng mga minor de edad. Sa pagkakataong ito, tila hindi na siya makakatakas. Habang dumarami ang mga testigo at lumalalim ang investigasyon, maraming makapangyarihang pangalan ang nababanggit. Nagsimulang umasa ang publiko na tuluyan ng mabubunyag ang buong katotohanan. Ngunit noong Agosto 10, 2019, natagpuang wala ng buhay si Epstein sa loob ng kanyang selda sa Metropolitan Correctional Center sa New York. Opisyal na idedeklara ang pagkamatay bilang suicide. Ngunit agad itong nagdulot ng matinding kontrobersya. Bakit hindi siya mahigpit na binantayan? Bakit umano hindi gumagana ang ilang CCTV cameras? May kapabayaan ba? O may mas malalim pang dahilan? Hanggang ngayon, marami pa ring nakahaka-haka at conspiracy theories ang umiikot sa kanyang pagkamatay. Noong 2021, nakatulan si Ghislaine Maxwell, matagal na kasamahan ni Epstein. Siya ay napatunayang tumulong sa pagre-recruit at pag-abuso sa mga minor de edad. Noong 2022, hinatulan siya ng 20 taong pagkakakulong. Bagamat nakulong si Maxwell, marami pa ring naniniwalang hindi pa rin kompleto ang hustisya. Ang Epstein Files. Isa sa pinakamalaking tanong ng publiko. Sino pa ang sangkot? Sa mga dokumentong inilabas ng korte, may mga pangalan ng kilalang personalidad na nabanggit. Ngunit mahalagang tandaan, ang pagkakabanggit ng pangalan ay hindi nangangahulugan na sila ay nagkasala. Maraming detalye ang nananatiling sealed o hindi pa ganap na malinaw sa publiko. Ang kaso ni Epstein ay naging simbolo ng kapangyarihang maaaring umabuso, sistemang maaaring maimpluwensyahan ng pera, at ang kahalagahan ng investigatifong journalism. Maraming mamamahayag ang nagsiwalat ng MGA, detalye ng kaso, kabilang ang MGA, ulat mula sa malalaking news organizations. Dahil sa kasong ito, nagkaroon ng mas malalim na diskusyon tungkol sa sex trafficking, proteksyon ng MGA, minor de edad, at may labag ba bang hindi pa napapanagot? May mas malawak pa bang network? At makakamit ba ng MGA, biktima ang ganap na hustisya? Ang kaso ni Jeffrey Epstein ay hindi lamang kwento ng isang tao. Ito ay kwento ng sistema, kapangyarihan, at katotohanan.
Sa mundo kung saan ang pera at impluensya ay maaaring magbigay ng proteksyon, ang katotohanan ay madalas mahirap hanapin. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang MGA biktima ang dapat pakinggan at ang hustisya, gaano man katagal, ay dapat patuloy na hanapin. Kung nais mo ng mas marami pang ganitong malalim na dokumentaryo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ito ang inyong dokumentaryo. Hanggang sa susunod na pagsisiyasat.